centenarian decathlon. Yung purpose nun is parang to anchor kung ano yung mga kaya mong gawin on the last decade of your life. Siguro sa akin, gusto ko nabubuhat ko pa yung mga apo ko. Oo. Kahit apo ko sa tuhod siguro. From the floor, up. Gusto ko at that age, nakapag-drive pa ako at nakapunta ako ng palengke. Ang goal ko yun. Active pa rin ako. Sex life. Last Kaya decade pa, of your life. Diba? Kaya pa. Oo. Pwede, di ba? It determines your health eh. Oo. Robert De Niro, di ba? 8 years old. May anak, no? Nakapag-buntis pa. Enjoy ko pa yung aking sex life. So, gusto ko as healthy as a weekend. Kami dalawa ng wife ko. Active pa kami. Kasi kasama yan sa health eh. Good afternoon, Coach RG. Good afternoon, Coach Louie. Alright, ano bang topic natin na ngayon pag-uusap? Okay, Coach Louie, magandang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon is all about aging. Paano ba natin paghahandaan? Alright. Diba? Napaka-importante, Coach Louie, di ba? Kasi kapag hindi mo napaghandaan na maayos to, baka sa pagtanda mo, it's either tinutulak ka sa wheelchair or pinapaliguan ka, di ba? Ang arasahan na yun, kaya sa pagtumanda ng gano'n. Ako rin. Di ba, Coach Louie? So, Gusto kong mabuhat ko pa yung mga apo ko. yun, pag-usapan natin, magandang simula yan, Coach Louie. So, simulan na natin itong topic na to. Alright. Okay, mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay, Coach Louie, magandang simula to, Coach Louie. Okay, ikaw, Coach Louie, paano mo na-imagine yung sarili mo sa pagtanda mo? Paano mo na, kasi ito si Dr. Ito, by the way, yung si Dr. isang pina-follow kong doctor, very popular, Dr. Peter Attia. Yeah. So, meron siyang dinesign na parang model. Ang tawag niya is yung centenarian decathlon. So, ang purpose nun is parang to anchor kung ano yung mga kaya mong gawin on the last decade of your life. Yung marginal decade. Meron siyang tinatawag na marginal decade. So, if you wanna live up to 100, Coach Louie, 90 to 100, ano ba yung mga top 10 things na gusto mong nagagawa mo pa? Ikaw, Coach Louie, bato ko sa'yo yung question na yan. Ano? Yung mga gusto mong magawa pa that time? Ako, gusto ko dapat nakakapaglakad pa ako ng diretso. Diba? Siguro palitan tayo mas maganda. Oo. Kasi 10 to, dami. Oo. Ako naman, Coach Louie, yung nakakakyat ako ng hagdan. Very important din para sa akin yan. Ikaw, another one. So that's the second. Ako, gusto ko, at that age, naglilift pa rin ako ng weights. Kahit hindi ganun kabigat, ako rin. pero... Gusto ko rin yan. Oo. Ako kasi, sa akin, very ako sa weight training, di ba? Gusto ko talagang hanggang sa last decade of my life, 90 years old, nakakapagbuhat pa rin ako kahit na hindi na ganun kabigat. O nakakapag-push up ka pa rin, di ba? Third, di ba? Sabi pang-apat. Sabihin natin 10. Gawa tayo ng mga 10 na goals natin sa ating pagtanda. Siguro sa akin, gusto ko nabubuhat ko pa yung mga apo ko. Oo, kahit apo ko sa tuhod siguro. From the floor, up. Tapos yung talagang nabubuhat ko sila hanggang kung kahit saan, naglalakad kami, nabubuhat ko sila. Gusto ko ganun ka-functional, kahit na ganung age. So, fourth, ano pa? Ako naman, gusto ko at that age, nakapag-drive pa ako at nakapunta ako ng palengke. Kasi gusto ko lagi. Magandang ano yan, dahil parang cognitive na rin yan eh. Oo. Kasi di ba, at saka yung eyesight, coordination, di ba, parang cognitive na rin yan. Kasi sabi nga nila, dapat may mga cognitive goals ka rin. Di ba? Ako gusto ko yan, isang magandang cognitive goal yan. Siguro gusto ko na cognitive goal, yung talagang ayos pa rin ako mag-isip, yung lahat ng pangalan ng apo ko, alam ko. Yung hindi ka nalilito sa pangalan. Lahat yan. Kailangan detailed. Alam ko lahat yung mga talagang perfect. Okay, hindi naman perfect, pero maayos pa rin yung aking pag-iisip. So, 6 na tayo. Ka-anim na. Ano pa, Coach Louie? Pang-anim, para specific para sa'yo? Anong gusto mong gawin? Pag-drive, Pang-pito na yan, 7 na. nagpa-function pa rin ako as ibang independent. Independently, yung wala kang caretaker. Oo, wala kang caregiver, di ba? Wala. Very important yan, Coach Louie. Very important yan. Ako siguro, isa pang goal ko yung active pa rin ako. Sex life. Last decade of your life, di ba? Kaya pa. Pwede, di ba? It determines your health eh. Oo, importante yun. Maraming mga goals na ganyan.
kapag nakaya mo, Robert De Niro, di ba? Oo, di 8 ba? years old, May anak, no? nakabuntis pa, di ba? Gusto ko, ganun din, ang last decade of my life, Active ka pa rin. kaya pa, di ba? Yung na-enjoy ko pa yung aking sex life, o gusto ko as healthy as a weekend, kami dalawa ng wife ko, active pa kami, kasi kasama yan sa health eh. Oo. Di ba? O, ikaw, Coach Louie, balik ko sa'yo. Dalawa, last two. Gawa tayo last two, 10. Ang goal ko that age, yung wala akong maintenance na gamot. Ayun, sabi nila, pain-free ka din. O kaya magandang goal din yan daw, sabi nila. Magandang goal din daw yan, yung sakit, you're pain-free, wala kang mga sakit-sakit, wala kang chronic diseases, di ba? Ganda yan, magandang goal. Sa akin naman, siguro, isang specific goal para sa akin is yung na-maintain ko pa rin yung not 100% of what I am right now. Dahil alam natin lahat tayo magdi-decline, di ba? Gusto ko nakakapag-bodybuilding pa rin. Bodybuilding pa rin. Coach Louie. Kung si Arnold Schwarzenegger hindi niya nagawa ngayon sa edad niyang ito, gusto ko lampasan ko siya. Gusto ko at my last decade of life, may muscle pa rin ako. Gusto ko yung na-maintain ko, nakakapag-bodybuild pa rin ako. Yan, specific sa akin yun. Kasi mga iba gusto nila, nakakapag-swim pa sila ng 1 mile during that time. Maraming goals eh. Diba? Napakadami ng goals niyan. So yan, di ba? 10, tag-5 tayo. So paano ba tayo magpe-prepare para natin parating yung stage na yan, di ba, Coach Louie? Paano? Di ba kasi, siguro, umpisahan natin, define lang natin yung health span and lifespan, di ba? Ano ba yung lifespan and health span? Lifespan, yung nabubuhay ka ng mahaba, di ba? Sa ngayon, dahil sa siyensya, dahil sa science, di ba? Mahaba ng buhay ng tao ngayon. Dahil dati nga, ang age lang is mga lifespan ng mga ancestors natin, nasa 30s lang. Pag kinain ka ng leon o kinain ka ng dinosaur, wala, patay ka na, di ba? Saka dati daw, ang pinakamahirap daw, yung infection. Pag yung na-infect ka, patay ka na. Dahil sa medicine 2.0 nowadays, liligtas na tayo sa infection dahil sa mga antibiotics, gawa ng mga antibiotics, di ba? Humaba na. Yung na-aksidente ka. Humaba ng lifespan, basically, because of the development of our medicine. So, talagang may role pa rin talaga yung ating medicine. Malaki pa rin yung role ng ating medicines. So, yun ang lifespan. Yung haba ng buhay. Ano naman health span, Coach Louie? Health span, yung quality. Yun, diba? Quality of life. Oo. Quality of life, yung talagang, yun daw yung span ng buhay ka na wala kang sakit. Yun daw yung pinakamadaling explanation sa health span. Kumbaga, lifespan, nabuhay ka up to 80. Pero mula 40 to kalahati ng katawan mo paralyzed. Diba? Kalahati ng buhay mo, nasa wheelchair ka. Diba? Parang pangit. Or may sakit ka, nalagaan ka, kinukuskus ka. Diba? Pero yung health span, the whole time, independent ka. 80 years old ka, pero malakas ka. Sisibak ka ng alam mo yung mga centenarian natin, diba? Sisibak ng kahoy, diba? So yun yung difference ng dalawa. So sabi nila, parang sa kasi, ang kinaibahan ng mga unang panahon, sa panahon ngayon, sabi nila, yung type of death. Yung mga unang panahon, mababa yung lifespan nila. Pero ang kinamamatay nila, yung mga sudden death, quick death, di ba? Ngayon naman, ang panahon ngayon, napakataas na slow death naman. Slow death naman, di ba? Napakahaba ng buhay mo, pero ang cause of death, slow death. Pinapahirapan naman yung katawan mo. Puro, mas maganda kung i-combine yung lifespan and health span, di ba? Yung tatagal ka up to 80, 90 years old. Pero, mamamatay ka na lang ng quick death. Di ba, hindi na pinapahirapan yung kumbaga, you die in your bed, ganyan. Actually noon, di ba? Diba? Yung mga matatanda, natulog sila, very peaceful yung pagkamatay, di ba? Sabi nila, yun daw yung perfect, Coach Louie, yung combine yung dalawa eh. Kasi, pag yung sinabi mong ang sama pakinggan ng quick death, di ba? Hindi ka nakapagpaalam or gano'n. Pero sa totoo lang, it's the most appropriate dahil siguro pag bata ka, masama. Pero kapag you live your life to the fullest, nabot mo na yung 100 years old, tapos namatay ka all of a sudden, wow. Isa wow, di ba? Okay na yun. Sulit na sulit ka na. Hindi ka pinahirapan ng sakit, di ba? Yan daw yung difference ng lifespan and health span. So paano natin ngayon to paghahandaan? Coach Louie, yun ang pinaka-topic natin ngayon. Paano natin paghahandaan ang magandang pagtanda, di ba?
So, according to Dr. Peter Attia, exercise daw is the number one factor for longevity. Number 1 talaga siya. He's a very big believer of exercise talaga. Sa kanya talagang exercise is number one sa pagtanda. Siguro, para sa akin, number one is exercise and nutrition. Nutrition. Siguro pantay lang. Oo. Diba? They're both on the top spot para sa akin. Ako Yung rin. combination Oo. na yun, diba? Kasi hindi pwedeng puro exercise lang din. Pero ang daming mga doctors na nagsasabi, this guy na nag-exercise kahit obese will outlive na yung isang tao na normal weight na hindi nag-exercise. Even though yung ito is nag-smoke pero nag-exercise will outlive a non-smoker na hindi nag-exercise. Kaya ganun din ka-importante yung exercise, di ba? So, dapat laging pinagko-combine yan eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin eh, di ba? Paano ba natin paghahandaan yung health span na magandang health span, yung magandang quality of life, di ba? So, balik tayo doon sa exercise. So, paano natin mag-preserve yung muscle natin, na nakakatayo ka pa rin, nakakapag-drive ka pa rin, nabubuhat mo yung anak mo, o yung apo mo. Yun. Kaya nga siya, gumawa ng ganitong model, itong marginal decade, yung centenarian decathlon. Kasi paano gumawa ka ng goals mo, ngayon, naglista ka ng goals mo, paano mo ma-achieve yun? Paano mo ma-achieve yun? Parang ano yan, planning. Planning. Preparation. So, it's very important. Yung thought na lahat tayo is pababa. We are all going down. We have to accept downhill that. Downhill talaga tayo. Kaya, kapag ikaw ay merong level of fitness na ganito kataas, nandito ka sa top 5% of your age population, ngayon, bawagsak ka, pero you will still remain on top of others. That's true. Diba? Siguro at the age of 85, you can still do stuff na kayang gawin ng mga taong at their 40s, ganyan. Kasi nga, mataas yung pinagsimulan mo eh, di ba? Maganda yung pinagsimulan mong level eh. So, magbabagsak ka, pero hindi ganun ka, kumbaga, very steep yung graph. Pag ganun, galing ka sa taas, di ba? So, sabi niya, merong 4 pillars of exercise na dapat mong i-measure, sabi niya. Number 1 is strength. Okay, number 2, VO2 max. Number 3 is yung stability. Yan, kasama yung balance yan. Number 4 is yung zone 2 cardio. So yung 4 na yan, measure and work on them para magawa mo yung mga activities na gusto mong gawin sa pagtanda mo. Like for example, kung sa kanya yung grip strength, para sa kanya is a very important measure for longevity. Diba? For example, ano ba yung mga function na ginagamitan mo ng grip kapag tumanda ka? Yung mga iba, hindi na nila kaya mag-open ng jar, ganyan, di ba? Magbukas ng pintuan or mag-hold ng mga stuff, di ba? Kasi sabi nila, ang grip strength is an overall measure for strength eh. Paano mo na-achieve yung sobrang lakas na grip strength? That means you've been training so hard for a long period of time. Hindi mo ma-achieve yun ng minsanan. Sabi nga nila, di ba, bibili na lang ako ng squeezer? Sabi yung ganun-ganun. Sabi, hindi lalakas yun ng ganun lang. Kumbaga, kaya lumakas ang grip ko, ako, personally, is because of lifting weights for a long period of time. And for lifting my body weight, doing pull-ups, ganyan. Yan, very important, yung function, yung grip. So that means you've been training hard. Same as with VO2 max. Kapag mataas ang VO2 max mo, sabi ni Dr. Peter Attia, that means you've been training hard for a long period of time. Bago mo naabot yung level na yan, ibig sabihin, talagang mahabang panahon na nag-workout ka ng mahirap. Mahirap, talagang pinahirapan mo yung katawan mo. Pinalakas mo ng unti-unti. Hindi mo ma-achieve yan ng ganun-ganun na lang. Kala mo yung out of shape na tao eh. Bigyan mo ng graper, okay, lalakas ang grip niyan next week. Hindi ganun. Talagang it takes years, sabi niya. So, ganun pala ka-importante ang strength. Baga, pero mga siyang ginawang Coach Ruin, yung sa farmer's walk, para sa kanya, very important yung farmer's walk eh. It's a functional activity. Sa mga hindi po nakakaalam, yung farmer's walk po, yung pagkikerry ng dalawang weight weight dito sa kamay habang naglalakad. So sabi niya, ang babae daw, on her 4th to 5th decade of her life, kunwari 40 to 50 years old, should be able to lift 75% of her body weight. 75%. For 1 minute, walking constantly. 75%. Sa lalaki naman, you're 100% of your body weight.
So, example, sa akin, I'm 80 kg. So, kailangan kaya kong maglakad with 40 kg, 40 kg here. Maglakad for 1 minute. Grabe, I tried it, Coach Louie. It's so hard. Ang hirap, Ang hirap pala nun. Ako siguro, hindi ko rin kaya yun. 60. Talagang bibigay at bibigay pala yan. Pero yun, nagawa ko naman siya. Nasa 1 minute and 4 seconds naman. Kasi, that means I've been working hard on my grip muscles, diba? Pero nagawa ko naman, 40-40, 1 minute walking, ganyan, kailangan constantly walking din, hindi pwedeng huminto lang din. So, sabi niya, anong significance niya? That means, at the marginal decade of your life, kaya mo pa rin mag-open ng mga jar, ganyan. Totoo. Mas mariretain mo pa rin yung grip function mo kasi pabagsak yan eh. Kahit anong lakas ng grip mo ngayon, babagsak at babagsak yan. Later on, ganun na lang ang grip mo, ano lang, di ba? Hina na. Sa babae, ganun din. Pero sa babae, 75%. Tapos, bigay siya ng protocol. How do you train it? Ganun lang. 1 minute, mag-walk ka. Ngayon, pag di mo kaya, babaan mo yung weight. Yung kung mamili ka ng weight na kaya mong i-sustain for 1 minute. Then improve, i-hold for 1 minute. Yan. Kaya mong i-farmer's walk for 1 minute. Tapos gradually increase. Sabi niya, ganun daw yung protocol ng training ng grip. Very important, right? Kasi grip is basically, you use it in every lift eh. Di ba? Deadlift, pull-ups. Kaya nga sabi nga, di ba, sabi nga niya, it's a proxy for strength. Kumbaga, ito yung talagang overall, ito yung pinaka-sign na nag-weight train ka ng properly. Dahil lahat tayo, almost grip limited. Kung deadlift ka, limited ka ng grip mo, dumudulas na. Nag-one arm dumbbell row ka. Kaya ako, I stopped using yung strap. Coach Louie. Matagal ko nang hindi ginagamit ang strap. Talagang powerlift, talagang tinitrain ko yung grip ko. Pull-ups ako, pull-ups ako for 100 pull-ups a week eh. 200. So, twice a week. Ganoon, dahil for my grip. Dahil for that function. Very important. Very important. Yun isa sa mga sa strength. Pa-decline, kasi talaga tayo, pabagsak talaga tayo. So, you need to maintain strength. So, ano ba yung protocols niya for strength? Sabi niya, kailangan mag-lift ka ng weights, heavy. Pero yung not to failure, sabi nga niya yung, pero kung yung 1 to 2 reserves, rep reserve. Ganun daw. Yun lang daw ma-activate yung type 2 muscle fibers mo, which is your fast twitch muscle fiber. So, sabi niya, very important tong strength kasi nga, as we age, what we lose are your fast twitch muscle fiber. Yun yung nalulose natin. Yun yung nawawala sa atin. So, that's why the only way to activate or to stimulate them or to retain them is to do heavy weightlifting. Sabi niya. Kasi ano ba yung function nung fast twitch muscle fiber natin? Yung mga function ng normal activities pag tumatayo ka, ganyan. O kunwari, magsiswimming ka, lalabas ka sa swimming pool without using your stairs. Push mo yung sarili mo. Kaya mo pa yan sa tingin mo at 80, Coach Louie, di ba? Yan ang goal, di ba? Dapat ma-retain natin yung mga ganyang function kasi life-saving yan eh. Yung function na yan, di ba? So, ganun ka-importante yung strength kasi yung strength training activates your fast twitch muscle fiber which we lose as we age. Talagang nag-a-atrophy, nawawala lahat yung mga. Kaya nga marami ngayon ng issue din yung osteopenia sa mga kababaihan. Sarcopenia, diba? Sarcopenia, muscle loss, diba? Kaya nga sabi nila, sabi niya, it's impossible daw na at the age of 80, na ganun pa rin kataas yung level of fast twitch muscle fibers. Talagang babagsak yan. Pero kapag nagsimula ka at this level, maganda yung buffer room mo. May reserve ka. Meron kang reserba, diba? Wala man yung iba, may reserba ka. Maganda yung buffer room, sinasabi niya. So, ganun ka-importante ang strength, ha? So, ang strength, lift weights. Yun lang. Lift heavy weights. May nagtanong pa nga sa kanya, yung bang uphill running is considered a strength training? No, sabi niya. Why? Kasi, you're still doing a lot of repetitions. When you say strength training, you can only do it for a certain number of times. Wala rin mga around, sabi niya, maximum is around kahit 15 is still considered strength training. Pero hanggang doon lang sa level na yan. More than that, it's already recruiting your slow twitch muscle fibers. So, yun. More than 15 reps. Basta not to failure, meron kang 1 to 2 rep reserve. You're stimulating your muscles. So, kapag bodyweight exercises lang, nagsisimula ka bodyweight, yung bang di mo talagang bottom ka at level 0 ka eh. Nagawa mo siya hanggang 12 lang, nag-i-strength training ka pa rin doon. Diba? Okay, nag-i-step up ka, bodyweight lang.
Nagawa mo siya hanggang 15, hindi mo na kaya ng 16. Nag-strength training ka pa rin noon. Ganun yung definition niya ng strength training. Diba? Very important. So yun, very important for aging. If you wanna prepare for, gusto ko, ganito, pagdanda ako, magbubuhat ako ng apo ko, ganyan. Ay, malaking, ano po yan, malaking trabaho yan. Kailangan mahaba-habang preparasyon yan. Preparation. Strength training talaga ang... But it's never too late. It's never too late, diba? Actually, para sa mga ating kababayan na nanonood dyan, it is never too late po. Marami akong kakilala dyan, nag-start ng weight training late na, pero they're doing so good. Actually, they're still above others. Tingin ko talagang at 80s, magagawa nila yan basta consistently ma-train nila yung mga muscles nila. Diba? Ano ba yung isa pa, Coach Louie, pillar of exercise na inaano niya? VO2 max. VO2 max. Very important din, Coach Louie. Itong VO2 max, ang pinaka-definition niya is yung maximum oxygen eh. Uptake. Oo, use of, parang in a certain period of time eh. Diba? Talagang yung maximum effort to eh. Ito yung talagang sasagarin mo, parang tumakbo ng... Fight or flight. Oo, fight or flight, exactly. Tense, para tumakas ka, hinahabol ka ng tigre. Mabilis, di ba? Ito yun, VO2 max. Ngayon, kapag nagsimula ka na mababa ang VO2 max mo, hindi mo siya in-increase, di ba, may mga pabagsak din yan. Ang graph niyan, pag ganun din. Pababa, lahat as you age, di ba? Sa tingin mo, ito, 85, nag-i-struggle ka ng umakyat ng hagdan. Ay, at 30, nag-i-struggle ka ng umakyat ng hagdan. 30 years old ka pa lang, ha? Struggle ka na. Hingal na hingal ka. Tapos hindi ka nag-exercise. Sa tingin mo, at 80, anong itsura mo? Wala. Baka hindi ka na umabot ng 80. Binubuhat ka na lang doon. Baka hindi ka na umabot ng 80. Baka hindi ka umabot ng 80, di ba? Totoo yan. Ang VO2 max is very important. So, yung mga pinaka-example nga yan, yung stairs. Yung sa stairs daw, you consume, ano kasi, parang ilan? 32%. 32, tama? 32 ml of oxygen. 32 ml of oxygen per kilogram of body weight per minute. Yan daw pinaka VO2 ng stair climbing. So, a normal 30-year-old person daw, yung normal yung hindi masyado, basta 20 to 30 years old, 20 years old yata, parang normal, has a VO2 max of 45. So, kaya nila, lampas naman sila doon. Kaya nila, pero we are in a constant decline. Yan ang problema. Kung 25 years old ka, kinakaya mo. 45 ang ang VO2 max mo. Pabagsak yan. Sa tingin mo, at what age hindi mo na kinakayanin yung pag-akyat ng hagdan? At nabanggit mo nga na 25 years old. Pero hindi lahat ng 25 years old. Yun din. Diba? Ano pa yun? Normal yun. Normal lang yung sinasabi natin. Kasi sabi nga nila, meron din siya in example, mga bottom 5%. Wala daw, may mga 25 years old na hindi kinakaya yung 32 ml of oxygen na yun. Talagang kalahati pa lang, ilang step pa lang. Talaga, ubus na sila, di ba? So, sabi niya, ang requirement niya, you need to belong to the top 25% of your age bracket to be safe. Top 25? Top 25%. Yun ang sinasabi niya, Kushul. Diba, parang, safe zone ka na ron. Oo, safe ka na ron. Kung nandun ka daw sa top 5%, yung VO2 max mo, okay na okay ka. Ibig sabihin, pagdating ng 80 to, di ba, 90 years old mo, okay na okay ka pa. Kaya mo pang makit ng hagdanan, kaya mo pa yung mga simple activities na ganyan, yung mga talagang, siguro kaya mo pang takasan yung tigre. Oo. Di ba? Yun eh. Ano ang pinaka-importansya niyang VO2 max na yan. So, basta tandaan nyo, we are all going down. Tandaan nyo yan. Kaya, if you're not on the right position right now, it's time to think about it. It's time na pataasin nyo yung VO2 max level nyo, yung strength level nyo. Kung gusto nyo magawa itong mga activities na to sa marginal decades nyo. Diba? Yan lang naman ang preparasyon dyan. VO2 max, yan important. Ako, Coach Louie, diba sabi ko sa'yo, every now and then, nag-HIT ako. Yung mga high-intensity training, bata pa lang kami, nagko-compete na kami dyan, kami nila Sir Robert. Yung mga push-up, squat, chin-ups namin, pabilisan. Ginagawa namin 3 push-ups, 3 squat jumps, 3 chin-ups, times 10. Times 10, ha? Tuloy-tuloy yun, boom, 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 whole body, di ba? Yun. Ang ginagawa namin, tina-time namin. Paiksian ng time. Para matapos yun, explosive lahat, explosive, di ba? Tagal namin ginawa yan. HIT, talagang NDE, ang tawag namin dyan, near-death experience. Kasi pagkatapos nun, talagang hihiga ka, para kang masusuka. Para kang masusuka. Ano bang naging effect sa akin yan? VO2 max. VO2 max. Tataas so, tingnan mo, very, rarely na nagka-cardio ako, Coach Louie. One point, nainip ako.
Punta ako ng gym Sunday. Sunday, usually, day off ako eh. One point, hindi pa ako punta akong gym. Lapit lang naman ang walking distance ng gym sa elliptical lang ako. Cardio. Sinagad ko yung intensity. Ba't yan, hindi ko pa rin maramdaman. Sabi ko, hindi pa rin ako hinihingal. Yung alam mo yung talagang sinadaganan ko na sa ganung kasikip yung intensity. Ganun. Pero hindi ako hinihingal. At minsan, ang taas ng VO2 max ko, di ba? Nag-develop yon dahil dun sa training na ginawa ko. Mula nung bata ako hanggang ngayon, once in a while, nag-HIT pa rin ako na yan, once a week na lang. Minsan, ko na nga, ini-skip ko na, nagbaboxing na lang ako. Kaya nga, mabanggit natin, Coach Sarge, very important na ngayon sa mga kabataan natin. Dapat, they have to start early in the exercise. Yun pa. On the strength training. Di ba? Buti sinabi mo yan, Coach Louie, di ba? Di ba meron pa siyang binanggit about bone mineral density. Bone mineral, yun yung tibay ng buto mo eh. Kung gaano ka-compact yung buto mo eh, di ba? Bone mineral density. Meron daw tayong genetic ceiling. Kumbaga, yung genetic potential mo. Ano yan? Nare-reach daw natin yung ceiling early 20s. Sabi yung ganun. Kapag hindi ko muna stimulate properly, yung before that age, hindi mo nare-reach yung ceiling. Yung pinaka-peak ng yung bone mineral density. Kaya daw ganun pala ka-importante ang weight training sa bata. Exercise. Hindi lang exercise, weight training. Weight training talaga. Yung kailangan daw at your teens, dapat nag-weights ka. Para ma-reach mo yung genetic ceiling mo, genetic potential mo, yung highest genetic potential mo in terms of bone mineral density. Yung kailangan. Kaya siguro lalo ako matibay din. Titigas talaga yung buto mo. Kaya matibay din ako siguro dahil subukan mo ng mga balibag, di ba? Matibay din, madapa ka, Baga, sabi niya, ang bone mineral density, pababa din. As early as mid-20s, we are all parang going to decline regardless if you're a man or a woman. Pabagsak din na constant for the rest of your life. As early as 25. Kapag na-reach mo na yung ceiling mo, pabagsak din yan. Very important talaga. Bakit may pinag-uusapan din natin yung mga bone, hard, muscle and bone, ano ba yung relationship niya sa pagtanda natin? Diba? Yung fall, yung pagbags, yung na-accident. Diba? Very important. Tama. Mas marami ang namamatay sa pagkabali ng buto ng mga seniors. Sabi nga yung mga sakit ni Dr. Peter Attia, hindi daw siya makapaniwala sa mga researchers niya. Dito sa mga, may mga researchers na talaga, yung mga nag-a-analyze ng mga data. Ang binigay sa kanyang data, at the age of 65 years old, pag yung mga nagsasuffer from fall, 15 to 30% of people who suffers from fall at over 65 years old dies in 1 year. In 1 year. Over 1 year. Talaga. Mamatay sila. 15 to 30%. Kasi nga, yun yung mga mga nag-hip replacement o inoperahan. Tapos na-immobilize na, di ba? Hindi na gumagalaw. Ang dami ng complication. In 1 year time, namamatay. 15 to 30%. Meron daw kataas ang percentage. Ngayon yung natirang mga 70% na nag-survive after 1 year, naman daw, physically disabled. Half of them are physically disabled. Yung mga gumagamit na ng cane, gumagamit na ng walker for the rest of their life. Diba? Meron akong ma-share dyan, yung isang client ko, yung mother niya naman na aksidente, na bumagsak, na fall siya. Hindi naman siya nabasagan ng buto, pero tumama yung ulo niya. Ito. Ang nangyari naman, nung bumagsak siya, ang tingin ko talaga doon, based dito sa mga napapanood natin, na pinag-aaralan natin, na alog yung utak. Concussion naman. Concussion. Bakit? Ano nangyari? So ngayon na-paralyze. Tapos, TBI. na yung brain niya. TBI, traumatic brain injury yan. At that age. So, importante ngayon nga, may client ako this morning, 84 years old, 85 years old, and 76 years old. So, yung 84 years old, talagang super, ang liit niya lang, pero super fit siya. Yung cognitive niya, bro, yung tinanong ko yung mobile number, diretsong sinabi. Yun. Mobile number, kaya importante nun. At siya magsalita, very fluent pa. Nagla-lunges pa. Talagang sabi ko, ang lapit niyo, ma'am. Sabi ko, grabe. What's your secret? Very impressive, Very impressive. Very impressive. So ngayon, tuloy ko lang, Coach Sarge, sorry, niya ngayon, na-realize niya
Kasi sabi niya, I've been doing exercise almost every day in my life. Sabi niya. Pero ngayon, nung na-meet ko siya yesterday, ang training ko sa kanya, balance. Na-realize, Stability. this is very important. You're very good, Louis. Sabi niya, ito ang kulang sa akin. Balance. Yun nga, di ba? Yun yung isa pa Kasi natin ayaw niya protocol. mag-pole. Kasi pag bumagsak siya, sabi niya, medyo delikado na at my age. Ito, yan. Diba? Yan yung isa pa sa mga ano natin, di ba? Pillars. Yung balance. Diba? Di ba? Pag-usapan na natin yung strength, VO2 max, stability. Which is very important also. Stability. Kaya ako, Coach Ruben, ngayon, ako dahil sa corrective exercises ko sa tuhod ko, lagi ako may stability exercise. At least Very once a week. yan. Once a week. Kasi we are all jacked up eh. Ano tayo eh? Dahil sa modernization eh. Sabi nga nila, ang paa pala, is the same musculature as your hands. Diba? Totoo. The only problem is yung ating mga paa is restricted dahil sa sapatos. Sapatos. Dahil sa sapatos, restricted, di ba? Hindi mo nakakagalaw yan. Hindi katulad ng mga monkey, di ba? Monkey, nakaka-grasp yun. May grip yung paa nila, di ba? Tayo, hindi. Lagi sa sapatos. Tayo, restricted sila, di ba? So, nawala na yung function nila. Yung grip function nila, ganyan. Kaya, most people are jacked up, eh. Kaya, if we don't work on this balance, we'll remain jacked up, wala tayong balance, and stability. Subukan mo lang tumayo sa isang paa, makikita mo, nanginginig yung paa. Diba? Nawawala kasi yung grip niya sa floor eh. Nanginginig yung ankle joint. Nawala na yung function ng paa. Kaya nga ako, fan din ako before ng mga minimalist shoes. Yung mga minimalist shoes. Yung konting-konti lang nakaka-increase din daw ng foot strength yun eh. Kasi nga, yung foot and ground reaction, yun lang, i-stimulate. Kunwari, makaapak ka ng uneven surface. Ngayon, makaapak ka uneven surface, tapilok ka agad. Minsan nga wala pa eh. Minsan diretso. Diretso lang. Di ba? Tapilok ka. Nawawala yung normal function. Ako, guilty ako dyan. Ako, tapilukin ako nung bata ako. Kaya ngayon, Coach Louie, inaayos ko talaga. Kumbaga, lumaki ako na jacked up siguro dahil obese ako. Bata ako. Lumaki ako na ganyan eh. For balance, for ganyan. Kaya ngayon, inaayos ko corrective exercise. Kaya nga sa mga seniors natin, importante na start na rin kayong mag-train ng balance niya. So, standing on one leg, di ba? Yung pinag-usapan natin, lahat yan. Importante sa kanila yan. Yung VO2 max, strength, balance, ano pa yung last? Zone 2 cardio. Zone 2 cardio. Pag sinabing zone 2 cardio, yan yung cardio na, yung parang hirap ka na magsalita. Pero aerobic pa rin. Nakakapagsalita ka pa rin, pero you're struggling. Sabi ko, kunwari, may kausap ka sa telepono, malalaman nung kausap mo na nag-exercise ka. Kasi hirap ka na. Pero yun yung zone 2 cardio. Very important din daw. Kailangan ma-maintain mo yung level mo na yun. Yung level mo sa zone 2 cardio. Kundi, pagdating ng panahon, ito yung pinagsimulan mo, babagsak din yan eh. Hindi yung naglalakad ka lang sa mall, hirap ka na magsalita. Di ba? Yung zone 1 ka pa lang. Zone 1 ka. Kasi ang zone 1, yung wala. Yung wala lang. Yan din ang dapat nating linawin din lang. Doon sa mga kababayan na natin na madalas nag-walk, nasa zone 1 kayo. So make it breeze. Pag brisk walking. O kaya uphill. Medyo uphill. Yan. Zone 2. Zone 2 dapat ang training nyo. Maganda yun. Para sa akin, mas gusto ko yan kaysa sa zone 1. Zone 1, medyo... Sa atin kasi pag zone 1, parang medyo boring sa atin talaga, di ba? Hindi na exercise yun. Para sa akin, zone 1 is not really an exercise. It's just neat. Parang non-exercise activity thermogenesis. Pandagdag lang ng steps. Di ba? Para sa akin, yung zone 2, yan, that's still exercise. Kasi you're still challenging something. You're hard. So, yun yung apat. Pero, Coach Sarge, hindi naman natin sinasabi na i-brisk walking. Kasi meron tayong mga kababayan na nag-walk. Walking lang, nasa zone 2 na sila, di ba? Walking lang. Di ba? Basta ang pinaka-protocol ng zone 2 is somewhat hard. Baga, sabi niya, yun nga, medyo hirap ka nang mag-converse. Pero nakakapag-converse ka pa rin. Pero hindi yung to the point na hindi mo na kaya magsalita, hindi na, zone 3 na yun. Zone 3 na yun. Maintain your zone 2. Ang zone 2, nakakapagsalita ka pa rin, pero hirap ka. Yun yung pinaka-description ng zone 2. So, dapat, kapag nag-exercise po kayo, deliberately, ginagawa niyo yung hirap na kayong magsalita. Pag yung nag-walking kayo, pag yung walking na sightseeing lang sa mall, ganyan, maganda rin yun, pero every now and then, challenge your zone 2. Yan. At dyan sa zone 2, dapat, dyan talaga kayo pagpapawisan. You'll sweat on that. Para sa akin, yun ang pinakamagandang preparation dun sa marginal decade, dun sa mga physical goals mo. Diba?
Una ulitin natin yung apat. Strength, work on your strength. So lift weights. VO2 max. VO2 max, do some high intensity type of training every now and then. Yung talagang short pero yung high intensity, pero yung ano, di ba? Tapos, Stability. do some balance exercise. Zone 2. Tapos zone 2 cardio. Yan yung mga apat, according to Dr. Peter Attia, to prepare for your physical goals. Ha? So what about, Coach Louie, yung mga cognitive goals? Cognitive. Yan. Very important yan. Isa-isay natin yung mga goals natin sa di ba? Cognitive So, goals. cognitive, very important sa akin. I start taking, lagi naman healthy fats, omega-3. Omega-3, no? Maganda yan. Omega-6. Tama. So, parang physiologically, you're attacking. So, brain naman, di ba? So, yan, maganda yan. Ako naman, siguro yung discuss natin before, yung retirement, di ba? Sabi nila, the moment you stop learning, that's the time your brain starts working, dying. Your brain starts dying. So keep learning new skills, paglaro ka ng table tennis, sabi nila, kasi yung eye, yung hand and foot coordination doon, very important, di ba? Develops your brain. It keeps your brain active, di ba? Yung maganda yung juggling. Juggling, okay. Okay, catch na lang. Play catch with your grandchildren, siguro, di ba? Or ako, kahit na any type of sports, maganda eh. Diba? Basketball. Nakita ko nga nung time na yung nasa Fitness First pa tayo, Coach Louie. Meron kami team building, basketball kami. Kapag laro pa naman ako, basketball, okay. Tapos pero may mga kasama ako na may edad na, kita mo awkward na rin gumalaw. Kasi nga nawawala yung coordination. Coordination talaga. So sa akin, any type of sports, maganda. Tennis daw, maganda. Tennis. Tennis kasi yung eye, foot, arm. Baga, yan, maganda sa brain dahil nag-function yung coordination. What else? Weight training, Coach Louie. Weight training, sabi nga nila, is a better exercise for the brain compared to solving crossword puzzle. Sabi nila, it prevents Alzheimer's, more than solving crossword puzzle. Weight training. Weight training pa rin, cognitive. What else? Mga natin, Coach Louie. Eating. Diniscuss natin. Healthy eating. Mga diniscuss natin sa ano. So, ano pa ba? Sa pagkain. Yan, improve natin yung di ba? Yung circulation, di ba? Yung blood flow ng brain. Improve natin blood flow ng brain by exercising, mga pagkain na mayaman sa nitric oxide. Nitric oxide foods. Yun, cognitive. Ano pa ba sa cognitive, Coach Louie? May ano ka pa ba? Importante para ma-preserve mo rin yan yung pagtulog, tamang pagtulog, di ba? Very important pala. Very important. Sleep is very important. Yan, address your sleep. Paano nyo ma-preserve yung utak nyo, di ba? Address your sleep. Very important yan. So, manage your stress. Manage your stress, yan. For cognitive, actually discuss natin to mental health. Pag nag-start ka na, nagkakaroon ng mental fog. Yan. Iwasin pala sa toxins. Iwas sa toxins, mag-detox. Yung sinabi natin kanina, yung sauna, yan, cold exposure, papawis, ganyan. Detox yan. Those are sun gazing, di ba? Go to the beach, di ba? So yan, mga cognitive na preparation. Ano pa ba yung mga ating mga sinabing mga goals, Coach Louie? Na aside from yung sa sakit, di ba? Yung sa sakit, oo. Yan. Hanggat maaari, di ba? Oo. As long as you exercise, sa akin overall, it boils down to your 4 pillars of health. Di ba? Pagkain, nutrition, exercise, sleep, and stress reduction. Paano maiwasan yung mga sakit na yan? Kumain ka ng tama, whole food, avoid processed food, di ba? Sleep well, manage your stress, and exercise ka. So yun. Ano pa ba yung mga natin? Emotional siguro, emotionally. Discuss natin, Coach Louie. Paano nila ma-achieve yung mga goals nila on their marginal decade emotionally? Kunwari, stay social para sa akin. Tama, diba? Importante yun. Kailangan maging yung stay connected to other people. Alam mo, maraming tayo ngayon, mga seniors natin, dahil nga sa yung makabagong ng kumbaga nandoon na lang sila sa bahay, nag-iPad, nanonood ng TV.
wala na yung ano, Social connection connection, sa, di ba? di ba? Makipag-socialize kayo sa mga dati yung kakilala, Very kapitbahay important. yung Isa ano. yan sa mga, ano natin, di ba? Centenarian, ano Oo. natin, di ba? You Social need to connection socialize. is very important. So, yan, yung mga kaibigan nyo, it gives you energy, it gives you life, extra Yes. life, di ba? Kaya, stay social, wag kayong maging no man is an island, ganyan. Tapos practice gratitude, ano pa ba, mga Importante. magandang mga ano, advice for kapag may mga emotional goals ka, kunwari may mga ibang goals kasi doon sa ano, sa mga etong pag tinanong sila, anong gusto mo mangyari sa'yo in your last decade of life? I still wanna feel love, sabi nila. Kasi nawawala rin yun di ba? I still wanna be happy and feel loved. Oo, So, importante yun. so yun, di ba? kailangan yung nga, fix your mga, yung pinaka-emotional circle, your emotional health. Yan, practice gratitude, mag-meditate kayo, stay social, Social. connected to your family, most importantly, hindi lang sa friends, yung family mo. Yung mga, ano ba to, yung mga di pagkakaunawaan, you have Ayan. to fix early. Forgiveness. Very important. Sabi nila, nakakaano rin daw yan. Yung pag-hold ng grudge, nakakasakit din. Sakit yan. Talagang, Marami ng oo. sa Pilipinas nga Oo. bakit na-stroke yan o bakit namatay dahil sa sama ng loob. Dahil sa sama ng loob. Diba? Actually, kala mo ganun. Totoo yan. Totoo may yun, konting diba? katotohanan yan. May katotohanan po yan. Diba? Yung kapag nabubuhay ka sa sama ng loob, tapos kinikimkim mo lahat yan, hindi ka nagle-let go ng sama ng loob, talagang mapapaiksi ang buhay mo. Sabi nga natin, di ba, totoo naman, life is too short, di ba? Life is too short. Don't hold grudges. Oo. Forgiveness is Forgiveness. medicine. Happiness is medicine. Love is medicine. So, yan. always looking into the future. Kalimutan na natin yung mga mga nakaraan na lahat naman tayo. Mindset. Di ba? Change your mindset. Mindset talaga. Change your mindset. Pag tumanda ka na, kailangan, you're at peace. Di ba? Very important yung meron kang peace of mind, wala kang walang may galit sa'yo, wala kang ano, di ba? Tsaka yung ano mo, yung kagaya doon sa isang kliyente namin, yung kliyente ko na, yung pag nandurong ka sa kanya, yung kausap mo siya, yung iba yung ano niya, yung impact niya sa'yo, yung positive. Laging positive siya. Kasi marami din sa mga matatanda na grumpy na. Wala na yung positive eh. Totoo, hindi na, totoo. Very very socialized siya, nag-share siya ng mga mga experience niya. Di ba? Sa mga kabataan, di ba? Ako, I like talking, I like sharing. Importante yun, di ba? Para sa akin, therapy to eh. Itong ginagawa natin, talking, sharing, di ba? Therapy to eh. Sarap ng pakiramdam. Ako right after ng ating mga episodes, I feel so good. Kaya ito is a good practice also for longevity, for yan, yung sharing, di ba? yung mga thoughts mo, share mo, di ba? Yan. What else, Coach Louie? So, siguro okay na yung mga bigay natin advice for preparation, for aging. Para sa akin, yun nga, mostly ang discussion is physical eh. Kasi paano mo siya ma-maintain yung strength mo. Kasi ang dami ng mga frail na matatanda nowadays, di ba? Yung frail, yung talagang fragile talaga. Yung sobrang hindi mo na talaga napapagalaw, napagbubuhat ng ganito, konting ganun lang, aray! Sakit, di ba? Saka hindi na, pag tumatayo, di ba? Alam mo, doon ako nagulat doon sa 85 years old na. Yun pala. Pinay-squat ko. Yun diba? Kasi gusto kong ites eh. So, pinay-squat ko. Talagang ginagamit niya yung, without gumaganon pa. Yun pa pala, Coach Louie, sabi nila, isa rin sa mga goal niya is to be able to sit down on the floor for 20 minutes, squat on the floor for 20 minutes, sabi niya, ni Dr. Peter Atiyah. Sabi 20 minutes, and to be able to get up on my own at the age of 85. Wow. Very specific, di ba? Pero very important function. Sino ba nakagawa ng gano'n? Mag-squat ka sa floor na gano'n. Tapos tatayo ka without help, without dito, walang gano'n. Dapat talaga dapat yung di ba? Dapat nagagawa mo yan normally, di ba? Normal function of your body. So yung mga gano'n, di ba? Preserve natin yan. Very, very rare. Sabi ni Dr. Peter Atiyah, sabi niya. Kapag ina-analyze mo yung mga goal, ano klaseng goal yun? Para namang walang kwenta, sabi. Yung mga nagsasabi daw na walang kwenta. Have you spent a lot of time with 85 years old and above?
Di ba? Mm. Very rare na lang ako nakakagawa ng mga Oo. ganung activities. Hindi normal yung ganung activities. Iba nga, 35 years old, hindi Kaya na kayang Kaya nga ako, Coach squat to Louie, grass. sabi ko sa'yo, nagulat Astro ako grass, Nagulat ako sa nanay ko at 68 years old. Talagang bumuhat ng perfect deadlift, overhead slams, slam ball ng 20 pounds, so 9 kilos yun. Perfect deadlift. Kita ko, ganda ng pati yung squat niya, ass to grass. Ganda ng hip mobility, Mhm. malakas. Maganda yung function, maganda yung niya, na-retain niya yung ganung function. That means talaga nung bata siya. Siyempre siguro dahil, di ba, hindi naman sila, talagang hard worker din siya nung bata siya. So, very important. Not to give in to talagang comfort Oo. as early as now. So, and work on your strength. Kasi talagang very common na talaga ito sa matatanda. Yung talagang tinutulak na lang, di ba? Mhm. Hirap naman yung gano'n. Hindi ka man lang makaakyat ng hagdanan. Gusto mo umakyat. Gusto mo makipaglaro sa mga apo mo, hindi mo magawa. Hindi mo mabuhat yung apo mo. So, let's prepare for that po. Yun ang pinakamagandang lesson na dating iiwan sa ating mga kababayan. Oo. Di ba? Dahil wag po tayong tumanda ng normal. Yung mga normal na matatanda nowadays na hindi na gumagalaw. Dapat very fit pa rin tayo. Let's aim for Functional aim pa high. rin. Functional Let's pa. aim high. That's Aim very high. important. Let's aim high na hanggang sa pagtanda natin kailangan nagagawa natin yung mga bagay na nagagawa natin ngayon. Kung hindi man ganun kalakas, pero at least yung naalagaan natin yung mga sarili natin. So yun, very important message for them. So prepare physically, most importantly. Yung mental, cognitive, of course, so very important also. Tapos yung emotional preparation din, meron din. Huwag kayong tumanda na maging sa grumpy. Kaya dapat may mga kaibigan, socialize. So yun yung pinaka advice namin sa inyo. So, Alright. Coach Louie, may mga add ka pa ba? Wala na siguro. Wala na. So, tapusin natin yung ating kwentuhan. Coach Louie, napaka-importanting knowledge. Sana makapanood sila. So, don't forget to subscribe po. Like and share po. And comment your questions and suggested topics po. Alright. So, hanggang sa susunod. Bye for now. Bye. Maraming pong salamat.